Hello. Live po tayo. Wait lang. Kakain lang ako. Hmm. Saglit lang ha. Kain muna ako. Kain muna ako. Wait lang. Yun ko lang. Oh my God. Hmm. Ay yes, ito ang true. Kailangan natin kumain. Ito ang true. This is my lunch. Chowpan. Chowpan with steam siomai. Wait lang. Wait lang. Pag-usapan. Wait lang po. Binibilisan ko na nga yan. Oo nga, nasa mid ako. May nakaalala ata. Maanghang yung siomai. Nako, mga tape defender, kailangan ko ng tulong nyo. Best feel. Si Best feel hindi lagi online yan eh. Wait lang. Ano oras na ba? 11 na ba yan? Yeah. Stay lang kayo. Mahalaga yung sasabihin ko. I-mention mo si Best Feel para yan? Para si Best Feel. Magkalat kayo dito sa page ko. Lang. 5 minutes. Medyo madami yung chowpan. Yes, pasabog to. Ba't nabawasan na basher ko? Isa na lang yung TV Defender dito. Ba't isa na lang basher ko?
Excuse me. So, ready na po ako. Ayan, umpisahan na po natin yung topic po natin. Okay. Wait lang, i-search ko ulit. Wala akong copy ng yung desisyon ng Marikina Regional Trial Court na inilabas po noong January 5. So, kailan po tayo magkaroon nun? Basahin po natin. Malacanang drinking water. Yeah, I have here. Meron din akong yung tissue. Wait. Meron din ako Malacanang Palace tissue. Hello. So, ayan. Pampupunas ko yung tissue sa Malacanang. Okay, so, umpisahan na po natin yung topic po natin. So, napakahalaga yung topic po natin. No? So, ano na po to? Mix of politics, mix of entertainment. So, i-discuss din po natin yung mga iba, no? So, regarding po ito, kung aapila pa po ang TAPE Incorporated sa naging desisyon ng Marikina Regional Trial Court na binaba po noong January 5, 2024. So, mix po to, no? Kung aapila po yung TAPE Incorporated sa nasabing desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Excuse me. Oh my gosh. Eto na po, inumin ko yung sa Malacanang. Gawa po siya ng Isha Brewery. Okay. Wait lang. Kunin ko lang po yung naging desisyon ng Marikina, no? Para tayo. Yung copy. Hindi, sige, unahin muna natin itong sa tape. Okay. So ito basahin po natin. Gusto ko, sino ba may doon? Sino may copy ng yung sino po makakapag-send sa akin ng makakapag-send sa akin ng yung naging desisyon, yung parang ganito. Gusto ko may ganito ako. Yan. Yung parang kopya. Wala kasi ako kopya nun. So, para maisa-isa po natin bawat detalye. Okay, wait lang. Okay, ito po yung naging sa article po ni abogado.com.ph, the Marikina Regional Trial Court has found sa page namin meron. Wait lang. Saan ba yan? Special page. Wait lang. Wait. Saan yan? Yung yung ganito, ito ang yung mga ganito. Yung nilabas ng korte. Gusto ko siya makita. So, iano po natin yung yung naging article po. Kasi yung article po ni abogado.com.ph ay English. So, itatagalog po natin. Okay, wait. Oh my God, sino ba nagano sa akin? Tatagalog po natin yung article ni ng abogado.ph. Para maintindihan natin lahat. Okay, kasi mostly po ng mga viewers po natin ay pag English lahat. Although nakakabasa po tayo, pero hindi po natin naintindihan ng maayos pag excuse me po. Pag English. So, 'di ba, parang pahapyaw lang yung naintindihan po natin. So, ito, itatagalog po natin lahat. Pwede pa send po yung yung kopya. Wala ko kopya kasi noon eh.
Siyempre, pasan po ako. Ah, pasan ako please. Ito ang true. Pasan nga po ng copy at babasahin ko po. Ah, Nasaan na po ba yung ano, yung sinasabi niyo po? Okay. Okay po. Ito babasahin na po natin, no. Basahin na po natin yung naging article ng abogado.com.ph. Sabi po ng korte, ang korte ay nagpahayag din na ang tape ay hindi na nakarehestro nung nagsimulang umere ang Itbulaga noong 1979, kaya hindi ito maaaring mag-angkin na kasama ito sa paglikha nito. Tinukoy din ng korte na ang pagpaparehistro ng tape ng Itbulaga ay hindi kasama sa mga serbisyo ng entertainment. Ito ay nagpapakita ng implisitong pagkilala ng tape na ang tatlong host ay may preferential at superior na karapatan sa Itbulaga bilang tagalikha nito, kung kaya't ito ay lihim na nagparehistro ng marka lamang para sa mga kalakal at merchandise. Kung hindi, nagtataka ang korte kung bakit hindi nagpasya ang tape na direkta na magparehistro ng Itbulaga bilang na-shortcut na ba? Wait, sorry. Ano? Asan na ba? Asan na po? Asan na po? Meron na ba? Nasaan na ba? Nasaan? Hindi ko mahanap yung naging desisyon. Wait lang. Para po mabasa po natin. Ito. Okay. Okay. Asan na? Asan na? So, ito na po. So, basahin po natin, no?
So, basahin po natin ang isang article na ita-translate na po natin sa Tagalog yung sa abogado.com.ph. Ito po yung naging po dito. Wait lang. Sa abogado.com.ph po na sinulat po noong January 5, 2024. Okay. So, ito na po. Mag-start na po tayo ulit. So, nabuhay na naman po yung yung mga basher po natin. So, basahin po natin. Okay. So, sabi po, ang Regional Trial Court ng Marikina ay nagpasyang may pananagutan ang television. So, ito po, babasahin po natin, no? Ang Regional Trial Court ng Marikina ay nagpasyang may pananagutan ang Television and Production Exponent Tape Incorporated sa hindi patas na kompetisyon at paglabag sa karapatan ng may-ari ng copyright. Naglabas ito ng kautusang na permanenteng ipinagbabawal ang paggamit ng trademark na Itbulaga at IBI, pati na rin ang kanilang mga logo at jingle sa kanilang mga palabas ng tape at GMA Network. Bukod dito, ipinagbawal din sa kanila ang pagpapalabas ng anumang naunang episode ng Itbulaga bago ang Mayo 31, 2023 at inatasan ang Intellectual Property Office ng Pilipinas na kansilahin ang rehistro ng tape para sa Itbulaga at IBI at kanilang mga logo. Bukod pa rito, inutusan ang Tape Incorporated na bayaran ang mga host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, kasama ang kanilang co-defendant na si Jenny Ferry ng 2 million bilang temporary damages, 500,000 pesos bilang exemplary damages at 500,000 pesos bilang bayad sa abogado. Ang desisyon ay nagmula sa petisyon na isinampa ng tatlong host na pinagsama-sama bilang TVJ kay Ferry matapos nilang umalis sa palabas na Itbulaga na ginagawa ng tape para sa GMA. Hiningi nila sa korte na ipagbawal ang paggamit ng tape sa Itbulaga dahil naniniwala sila ang may-ari ng likhang intelektual na may kaugnayan sa palabas, yamang sila at may independent talent host nung ito ay konseptualisado. Sa pagkakaloob ng kanilang kahilingan, sinabi ng Marikina Regional Trial Court Branch 273 sa pamagitan ni Judge Romeo Tagra na ang mga host ay nagpakita ng mga ebidensya at nagpapakita na sila ang dapat bigyan ng kredito sa pagbuo at paglikha ng Itbulaga. Kasama dito ang pagkukwento kung paano na-imbento ni Joey De Leon ang terminong iyon. Sinabi rin ng korte na dapat ituring si Joey De Leon bilang tagapagtatag ng logo ng Itbulaga dahil ang konsepto at disenyo ay nagmula sa kanya. Tinanggihan nito ang pag-angkin ng Tape Incorporated sa pagmamayari ng marka at logo batay sa argumento na ang tatlong host ay may mga empleyado nito nung mga ito ay nilikha. Sinabi ng korte na hindi nauugnay ang mga patakaran ng pagmamayari ng copyright sa isang marka tulad ng Itbulaga. Dahil dito, sinabi ng Marikina Regional Trial Court na may pananagutan ang Tape Incorporated sa hindi patas na kompetisyon. Sinabi nito na nag-produce ito ng isang palabas na may parehong pangalan, format, at time slot tulad ng orihinal at binanggit ang mga pagkakataon kung saan nagkamali ang mga tao na ito ang palabas na ini-host ng TVJ. Ito ay patunay na tunay na kahalintulad o posibilidad ng pagkalito nito.
Sinabi rin nito na ang intensyon na dayain o lokohin ay itinuturing na ipinagpapalagay at obligado ang Tape Incorporated na magpakita ng ebidensya upang mapabagsak ito. Ngunit hindi ito nagawa ng kumpanya. Tunay nga, kung walang intensyon ang kumpanyang Tape Incorporated na gamitin ang markang Itbulaga na imbentong marka ni Joey bilang sarili nilang marka, nakakapagtaka kung bakit ipinagpapatuloy pa rin nila ang paggamit ng markang Itbulaga matapos umalis na sina Joey at mga co-plaintiff na sina Tito at Vic, sabi nito. Bukod pa rito, sinabi rin nito na napatunayan nagkasala ang Tape sa paglabag sa karapatan ng may-ari ng copyright dahil sa pagsasauli ng lumang episode ng Itbulaga na ini-host ng TVJ matapos ang mga host ay umalis na sa palagas. Sa paningin ng korte, ito ay ginawa ng walang ibang dahilan kundi upang sumabay at mag-appropriate ng goodwill na pinaghirapan at itinatag ng mga plaintiff na sina Tito, Vic at Joey para sa markang Itbulaga matapos ang 4 na dekada ng kanilang pagkakakabit dito. Kung nais ng Tape na gawing kakaiba ang kanilang noontime show, dapat sana gumamit nila ang ibang marka bukod sa Itbulaga na nagdudulot lamang ng kalituhan, sabi ng korte. Sinabi rin nito na hindi mahalaga kahit na nagparehistro ang Tape ng mga markang Itbulaga at EB sa Intellectual Property Office of the Philippines. Batay sa mga ebidensya, naniniwala ang rehistrasyong ito ay natamo sa pamagitan ng pandaraya at ginawa ng masama ang layunin. Binanggit din nito na ang Tape ay hindi pa nakarehistro nang nagsimulang umere ang Itbulaga noong 1979, kaya hindi ito maaaring mag-angkin na kasama ito sa paglikha nito. Tinukoy rin ng korte ang pagpaparehistro ng Tape ng Itbulaga ay hindi kasama sa mga serbisyong pang-entertainment. Sinabi nito na pinapakita nito ang implisitong pagkilala ng Tape na ang 3 host ay may preferential at superior na karapatan sa Itbulaga bilang mga tagapaglikha nito, kaya lihim na nagparehistro lamang ito ng marka para sa mga kalakal at merchandise. So ayan po yung nilabas po na desisyon, no? Joshua Reinhardt Amulat, ito po ay binasa ko po, no, tagalize yung desisyon ng korte para po maintindihan ng lahat kung ano po yung naging desisyon. Kasi nga po, English po kasi yung nilabas kaya tinagalog po natin. Para po maintindihan nyo po. Okay. So, nanood po tayo kahapon doon sa vlog po ni Models of Manila. You know that Models of Manila, no, excuse me, si Models of Manila ay pro TVJ, and ako naman ay sa Tape Incorporated, no. So sa panig naman ako ng Tape. So nagkasama kami nung Wednesday, yan, at nagkabiruan naman po kami. So we are in good terms. Wala naman pong personal away yan. So napanood ko yung vlog niya regarding the apila. So ang desisyon kasi ng korte, ang desisyon po ng korte ay nailabas po January 5. So they are given, binibigyan po sila ng korte na umapila within 15 days. So kung 15 days po, January 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Ang January 20 po kasi, ang January po, hindi po misinformation, sinabi ko, nakalagay po doon sa article po ni abogado, tagalize po yun.
Panoorin mo po kasi ng maayos, sir, kung paano, kung ano, hindi ko, nakalagay naman po doon. Binasa ko po lahat kung ano po yung sinabi. Okay. So, January 5 po kasi yung, ano, binaba yung desisyon. So, they are given 15 days to submit an appeal. Okay. So, ang ano po, pumatak sa 20. Pumatak po Sabado. So, ang final na pag-file na ang last day or deadline ng pag-file ay 22, Monday. Kasi ang 20 ay Sabado po. Okay? So, excuse me, ang last po na pag-file ay 22. Kasi po, ang 20 ay Sabado. Okay? So, 15 days po kasi ang binibigay para po umapila po ang TAPE Incorporated. So, 20, Sabado po yun. Kaya po, ang last day po doon ay January 22. So, ang iano po ng TAPE ay petition for review. Okay? Yun po yung isasubmit. Yan po yung isasubmit ng TAPE Incorporated, no? Petition for review with application for TRO and injunction. So, ayun po. So, sa mga hindi po nakahabol, binasa po natin kanina yung naging desisyon po ng korte ng Marikina Regional Trial Court, tinagalog po natin. Joshua Reinhardt Amulat, pwede mo ulit panoorin yun, no? Yung naging desisyon, yung okay. Actually, hindi po ako nag-ano dyan, no? Binasa ko lang po yung naging desisyon, maliwanagan po kayo na in Tagalog po. Sabi po dito, ulitin ko po ba ulit sa inyo, wala naman po ako pagtutol kasi I'm not a lawyer, hindi po ako abogado para tutulan yung mga ganitong kaso. So, binasa lang po natin yung naging desisyon po ng korte. At ito po, no, kasi English po yung naging desisyon, babasahin po natin sa Tagalog. Okay, sabi po dito, so, sabi po naman, blusher natin, tumigil ka na daw, wala daw kwenta. Hello, excuse me, naintindihan nyo ba yung ng desisyon? So, they have the rights to appeal. So, January 5 po kasi natanggap po yun. So, ang January 20 po kasi ay Sabado. So, January 22. So, ang ifa-file po ng tape po doon sa nasabing no, sa nasabing desisyon ay petition for review with application for TRO and injunction. So, yun po yung ifa-file po ng TAPE. So, papayag ba yung TAPE Incorporated na hindi aapila? Pinaglaban nila, ngayon pa ba susuko ang TAPE para hindi po ipaglaban ang Itbulaga? Okay, so yun po yung tanong. So, ang naging po ng korte is magbayad po, asa na yun? Magbayad po ang eto. So, ang sabi po ng korte, inutusan ang TAPE Incorporated na bayaran ang mga host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang kanilang co-defendant na si Jenny Ferry ng 2 milyon bilang temperate damages, 500,000 pesos bilang exemplary damages at 500,000 pesos bilang bayad sa abogado. So, ito po yun. Sabi po ni Jovi Mendoza, rights ng tape ang mag-file ang MR. Hindi na po sila pwede sir, hindi na po sila pwede mag-file
ng MR, no? Hindi na po sila pwede mag-file ng MR. Hindi na po sila pwede makapag-file po ng MR. Jovi Mendoza, hindi na po sila pwede mag-file po ng motion for reconsideration. So, dediretso na po siya sa wait lang po. So, ulitin po natin. So, 2 million para sa temperate damages. So, ang temperate damages ay isang halaga na ibinibigay ng korte upang matugunan ang pinsalang hindi maaring lubusang matiyak o matansya. Ito ay binibigay kapag ang pagkakaroon ng tunay na danyos ay mahirap patunayan ng eksakto, ngunit meron pa rin naman patunay na merong pinsala na ganap. Sa kaso ng TVJ, ito ay binigay lamang bilang kompensasyon para sa hindi patas na paggamit ng kanilang mga likhang intelektual. Sabi po, hindi na po, wait lang. Motion for reconciliation, wait lang. Wait. Hindi na po sila pwede pong mag-motion for reconsideration. Wait lang. Saan na yun? Pwede po sila mag-apila pero hindi na po for motion for reconsideration. Wait lang. Yun nga. Ang hindi po pwede ay motion for reconsideration. MR, hindi po pwede na yun, sir. Kasi prohibited pleading ang MR. So, ang ano na po, base po sa 2020 revised rules on IP cases. Wait lang. Ito sabi dito. Bakit prohibited pleading ito po? Sabi po dito, sa Section 4, sabi po ni Sir Jovi Mendoza na kapag MR na ba ang tape after the resolution ng RTC, hindi pa, di ba? May experience ako sa actual RTC decision. Well, sabi po kasi dito, wait, basahin ko lang, sir. Pero I'm not sure kung pero kung yan po, sabi mo, sir, may experience ka sa actual RT decision, yeah. Pero sabi po kasi dito ng Section 4, wait lang. Sabi po kasi sa Section 4 ng 2020 Revised Rules on IP Intellectual. Wait. Sabi po, Section 4, Prohibited Pleadings and Motions. The following pleadings and motions are prohibited. Motion to dismiss except on the following grounds: that the court has no jurisdiction over the subject matter, that there is no other action pending between the same parties or the same cause, that cause's action is barred by a prior judgment or by the statute of limitation, motion for reconsideration or a final order or judgment, except with regard to an order distraction issued under Rule 20 hereof, reply except with an actionable document attached in the answer, petition for relief from judgment, motion for extension of the time to file pleadings order. So marami, medyo pagod ako. So ayun. Wait lang. Wait. Choice lang nila na mag-appeal agad or Rule 65. Wait. Rules, wait. Choice lang nila mag-appeal agad or Rule 65.
Hindi, ano po kasi to eh, sabi din po ni Models of Manila, no? I'm not sure. Sinabi din po doon na hindi na pwede mag-MR ang tape. Kaya yung sinagot ko, nung hinanap ko po yun yung lumabas. Wait lang. Pinili lang ng tape na hindi mag-MR. For what reason, sir, na yun yung pinili po nila na hindi mag-MR? What do you think? What do you think why they choose na hindi mag-file ng motion for MR? Ako, actual civil case sa RTC. For what reason, sir, na ano kaya? For what reason po kaya na bakit hindi po nila pinili mag-ano? Hindi nila pinili na pinili po yung mag-file ng MR. $319. Yes. Mana lang. Yes, sir. Nagtataka din pero guess ko dahil sa perm. Ayun nga po, sir. Kaya nga po, hindi sila ano. Yes, permanent injunction. Kaya nga po sabi ni ano, sabi ng isang vlogger na hindi nga sila pwedeng mag-MR or umapila. Ang ginamit na term nga po ng isang vlogger nun is ano, apila. Eh, MR yung hindi pwede. Tama ba? Wait lang. Nagtataka din ako pero guess ko dahil sa permanent injunction at sa confusion sa infringement. Actually parang magkaiba kasi yung ano, parang ewan ko, hindi naman tayo kasi sa korte. Hindi naman tayo mga abogado. I'm not abogado. Kasi 'di ba parang may sinasabi na parang ang pinag-usapan kasi doon is yung trademark. Tama ba? Yung trademark tapos ang naging desisyon parang iba na yung desisyon. Sorry naman na. Parang iba ata yung ganun daw. Parang may ganun ata, no? Parang iba yung ang topic, parang ganun. Yung sa trademark registration. Parang ganun. Mahirap yung ano At sa confusion sa infringement versus trademark. Kaya nga, di ba? Yan yung ano pinagano doon. Ay, isa na lang po yung Gomosim ko. Kaya nga, 'di ba? Yun nga, sabi ng lawyer ng tape dahil infringement at TM. Ayun nga, magkaiba daw nga yung na ano, parang na iba yung ano, what's the right term? Baka maano tayo eh. What's the right term for this? Yung magkaiba po yung na yung desisyon, parang ganon. Hindi natin ano hindi tayo sure. Mahirap yung maano tayo. So yun po yung ano case doon. Yes, yun po doon. Kaya nga po eh. Kaya hindi sila makapag-MR. Kaya hindi sila makapag-MR. Kaya motion for reconsideration. I don't know, we don't know. Ano pa sir? Kindly share your knowledge here.
So, I think tapos na tayo sa topic na yan na ano ko na, no. So, expecting na last yung final day ng submission para po mag-appeal po sila is January 22. Since nga po nataon po siya na yung January 20 is Sabado, so the next ano araw po, no, which is Monday, doon po. Ang appeal sir magsasabi sa RTC within 15 na mag-a-appeal sila. Oo nga sir, sabi po 15 days. Tama po, 15 days. So binaba po yung desisyon noong January 5. So ang deadline is 20, January 20. Eh tinignan po natin yung kalendaryo. Sabado. So wala naman pong pasok ang gobyerno ng Sabado at Linggo. So magiging 22. Tama po ba? Ayan. Tama po ba, sir? 'Di ba natapat po kasi ng Sabado, January 20. So 15 days po sa January 20, natapat po ng Sabado, kaya magiging deadline po talaga is January 22, Monday. Tama po? Tama po, no, Sir Jovi Mendoza. Ang deadline January 5 na release, and then ang deadline 15 days January 20. So, ang magiging deadline, since natapat po siya ng Saturday, ang magiging deadline January 22. Uulitin ko, magbibigay ng notice sa RTC na mag-file ng appeal sa CA. They will submit, oo, yun, di ba ngayon, they will submit to ngayon or by Monday. Ang pagsasubmit nila, tama po, ang deadline po nila is January 20. Pero, since January 20, Monday na po. Memorandum, tapos yung susunod na yung after mag-order ng CA, may 30 days to file the memorandum. Tapos yung memorandum, notice of appeal. Yan yan. Yan po. Makinig po kayo, no? Ito kay sir. Sabi po niya, after ng order ng CA, may 30 days to file the memorandum. Wait lang po, sir. 'Di ba so 'di ba parang yung sa case po nila sa IPO, so parang wala na po 'yon. Kasi 'di ba pinagko-comment pa po ang TVJ doon noon sa cancellation. So wala na 'yon. Wala na po ba 'yon? Doon sa doon sa IPO noon, wala na ba 'yon? Kasi 'di ba nakapag sila, parang nakapag-oppose sila. Tapos 'di ba magko-comment ang TVG po doon? Tapos na ba 'yon? Hindi ko na din kasi natutukan 'to eh. Ayun, mag-a-appeal po sila. Yung pagbibigay na Ayun po, yun nga, mag-a-appeal nga po. So, yung last na pag-a-appeala po nila, yung pagsasubmit ng appeala nila ay by Sino ba to? Hindi ako pwede sumagot ng tawag. Hello? Apa, sino to? Mm-mm. Can you call letter po? Mga siguro 1 po, 1. Okay. Okay, okay.
Notice of appeal muna, then sa CA may 30 or 15 days to file the memorandum after the receipt. So, notice of appeal magbabayad ng 4K. So, may nag-message din naman dito, no? Under the rules, IP case for petition for review na siya sa Court of Appeals. Sino ba to? Notice of appeal, magbabayad ng 4K. Sabi ni Sir Jovi Mendoza, nagawa na daw niya yan. Baka sir, magkaiba po yung yung case nyo po sa case po nila. Hindi ako sure. Baka ganun. Sa notice of appeal, magbabayad ako ng 4K. Wait, search lang. Ba, sa criminal case po yan eh. Wait. I-check natin. Ay, hindi, wait lang. Ito, i-check po natin yung 2020 revised rules. 2020 revised rules of procedure for intellectual property right cases. Wait lang. So, search natin. Nagsa-search po ako. Ayan o. Wait lang. Magsa-search po tayo. Wait. 2020 revised rules for intellectual property rights. Wait. Puntahan natin yung topic na yon. Medyo iba po naman nata to. Wait lang po. Iba-iba talaga ang topic. Ano po yung topic nyo dyan po sa Bulacan? Hindi kaya mapraning sa atin si Mr. President. Ano po yung topic nyo po dyan, Ma'am Neneng Vere sa Bulacan? Wait lang po. Siyempre magkakaiba po ng topics yung mga vlogger. Hindi naman kami may mga GC na pag-uusapan yung mga topic po namin. So, magkakaiba po kami ng topic. So, di ba? Wait lang. So, ito. So, may nakita po tayo. Sa Pilipinas ba to? December 9, 2020. Wait. Tagalog na lang natin. Ano ba to? Sige, wait lang. Sa England to, England. Mali yung naano natin sa England to. Wait.
Wait lang. Tama ba to? Parang sa England, sa ano kasi to eh. Mag-a-apply ba sa atin to? Ang na-search ko kasi dito eh, sa ano eh. From England. Ayan, managing IP. Baka kasi hindi sa atin to. I mean, nahirapan din ako. Wait lang. Sabi po, ang memorandum ay after magbigay. Di ba ganyan nga po, yung memorandum, yung ganyan yung ginawa nila sa RTC. Nag-submit sila ng memorandum, 30 days of memorandum, tapos 60 days sa decision ng court. Ay. Rules of court ang RTC. Ay, ito tama. Tama tong na ano na search ko. Wait, ito na. Tama yung na search ko. Kasi nabasa ko Philippines. Okay, tama siya. Tagalog natin. Uh, okay, so magkaiba kasi ata sir yung ano eh. Wait, ano. Magkaiba yung rules sa wait lang. Basahin po natin. Ito, papatagalog ko sa ano. Ito. Ay, my gosh, bakit ganun? Ba't to? Hindi nagsasalita. Ba't di nagsasalita? What happened? Noong ika-16 ng Nobyembre 2020, ipinatupad ng Kataas-Taasang Hukuman ng Pilipinas, ayan, binabasa po natin. Kataas-Taasang Hukuman ng Pilipinas or Supreme Court ang 2020 Revised Rules of Procedure for Intellectual Property Rights Cases AM number 10-3-10-SC. Layon ng mga binagong patakaran na mapabuti at mapabilis sa mga kaso ng intellectual property sa pagkilala na ang isang epektibong sistema ng intellectual property ay mahalaga sa pagunlad ng lokal at malikhaing aktibidad, pagpapadali ng paglipat ng teknolohiya, pag-aakit ng dayong mamumuhunan. Ito ang diwa ng IP Code Republic Act 8293. Ang mga mahalagang puntos ng mga binagong patakaran ng mga sumusunod, pinalaki ang bilang ng mga espesyal na hukuman ng komersyo na mamahala sa mga kaso ng intellectual property na may ang mga reklamo, wait lang, saan ka ba? Oh, wait lang ha. Medyo maselan yung mga topic po natin. So, we are trying to clear some information. Buksan po natin to.
Medyo sumakit din ang ulo ko. Check po natin tong ano. Asan na? Saan ba yun? Ba't di siya nagde-direct doon? Oh my gosh, mga matatapos na yung ano ko. Ala, inactive account na ako sa ano. Hindi ko nga alam yung sa land bank ko na eh. I-delete nyo na. Get. Open link. Wait lang. Eto. Sabi po dito, rule number how appeal taken. All decisions in final order shall be appealable to the Court of Appeals through a petition for review under Rules 43 of the Rules of Court. The petition for review shall be taken. Wait lang. The petition for the review shall be taken within 15 calendar days from notice of the decision or the final order of the regional trial court. 15 days nga, di ba? Tapos, designated by the Supreme Court as a special commercial court. Upon proper motion and payment of the full amount of the legal fee prescribed in Rule 41, Rule 141, correct? Okay. Tama ba? Tignan mo rules. Tama. Correct, tama ka na. Okay, wait lang. Medyo nahirapan ako. Wait lang naman. Tumataas na yung mga buhok ko. Eh. Hindi naman kasi ako abogado. Wait lang. Tama ba? Ang hirap mag-research, no? Sumasakit pala ang ulo. What more sa mga attorney, no? Ang hirap ng mga ano. Kaya talagang mahal talagang bayad sa mga attorney. 4K pesos ang babayaran ng tape. Ay, hindi ko alam. Wait lang. Basahin natin. 4,000 ang babayaran sa file na ganyan. Upon proper motion and payment of the full amount of the legal fee. Legal fee, no? Legal fee yun, sir. Ang tawag doon. Legal fee prescribed by the Court of Appeals may grant an additional period of 15. So, pag ano siya, wait lang. So, another 15 days. Tama ba? Jerry De Leon, hindi naman po yung sinasabi po natin. So, hindi naman po yung ganun eh. Ina-explain po natin kung ano po yung mga procedure. So, we are tinutulungan po natin yung mga kababayan po natin na unawain yung yung proseso ng batas po natin. Tama. Yan po yung ano po natin, yung objective, no? Our objective here is tulungan po yung mga kababayan natin yung proseso ng laban dito. So hindi po yung pagpanig doon sa kung sino yung papanigan mo, hindi po ganoon. So okay, Sir Joey De Leon, Jerry De Leon, hindi naman po ganoon yung nais po natin dito. Dito po gusto po natin na yung mga kababayan po natin ay may mga knowledge din sa mga ganitong kaso. Yun po yung point po natin. Yun po yung goal po natin. Mabigyan kahit papaano ng konting kaalaman ng mga proseso ba. 'Di ba? At least nakatulong po tayo. Hindi naman po yung kung sino yung papanigan mo, 'di ba?
So, ito po ay inaalam po natin yung mga tamang proseso ng mga batas. Kahit hindi po tayo mga abogado, at least meron po tayong alam sa batas kahit papaano. Kasi nga, may kasabihan nga po tayo, ignorance in the law is not an excuse. No one is above the law. Ayun. Sir Joshua Reinhardt Amulat, hindi naman po yung ang pinaglalaban po natin. So, pinapaintindi po natin kung ano po yung proseso sa kaso po ng laban ng tape at ng TVJ. So, hindi naman po yung kung sino yung papanigan mo, di ba? Hindi po ganun yung goal po natin. So, ito po, sa Rule 9 ng appeal, sabi nga po ni Sir Jovi, at dadalhin lahat ng records from RTC to CA. So yan, may point po si Sir Jovi Mendoza. So binabasa po kasi natin dito sa Rule 9 ng appeal. Wait lang. So sir, nakalagay ko dito, reglementary period. The Court of Appeals may grant an additional period of 15 calendar days within which to file the petition for review. No further extension shall be granted except for the most compelling reasons and no case to exceed 15 calendar days. So, 15 days. Ang kulit naman ni Joshua. Ang ano po kasi dito, yung punto po ay ang goal po nila kay is to give bigyan po ng karagdagang kaalaman. We are not taking the side of tape, we are not taking the side of TVJ, 'di ba? It says for the followers also, my followers, na at least kahit papaano, alam po nila yung mangyayari. Ano po yung mga proseso na mangyayari sa ganitong kaso. Hindi po yung may papanigan po tayo. Yun, kasi we are seeking for truth, 'di ba? Kasi 'di ba, sabi ko nga po, Lakay Regan Bulletin adheres to its commitment to give its followers a verified information. So as part of this po ay magbigyan po natin ng kahit papaano kung yung proseso ng laban na to, no, between sa pagitan po ng Itbulaga at sa pagitan po ng TVJ at ng tape. So yun po naman po. O yun. So meron point po si Sir Jovi Mendoza, iraraffle po pa po yan sa CA kung sino po yung mag-handle. So parang 'di ba sa nangyari doon po din sa kaso po nun ni BBM. So may mga raffle kung sinong division. Ganon yun sir, no? Tama po ba? Kung sino yung hahawak. Upon proper motion. So ganun nga po. So buti na lang po nandito si Sir Jovi Mendoza. So again po, sa mga ganito naman pong case po, wala naman tayo pinapanigan. So kasi wala naman pong mawawala kahit makatape naman po ako. The main reason or the main goal po naman po nila kay Regan Bulletin is at least yung mga followers po natin, hindi po natin ginagawang tanga. Hindi po ginagawang tanga yung followers. You must feed, no? Bigyan mo ng kahit konting kaalaman yung mga followers mo sa makatotohanan naman. Hindi po tayo yung parang magpapakalat tayo ng fake news porket gusto mo ang side ng tape. Lahat ng anggulo na para lang mapaniwala mo yung isang nanonood sa'yo ay lahat ng anggulo na panig sa tape, yun yung ibibigay mo. So, ito, sinasabi po natin kung paano, 'di ba? Sabi nga po ng isang vlogger kasi na hanggang ngayon lang daw yung pag-apila. So, sabi po, 15 calendar days po kasi yung binibigay. So, pumatak po kasi ng Sabado, yung 20. So, meron pa po hanggang January 22, Monday. Tama po. Sabi po ni Sir Jovi Mendoza, ang facts ng case hindi mababago kahit mapunta sa CA o sa SC.
Ayan po, sir. Still wala naman po tayong ano po diyan kasi 'di ba? So wag po natin pangunahan pa rin ang magiging desisyon ng korte kasi 'di ba? Let's get to be presentus, kailangan pa rin po natin kung ano po yung magiging desisyon ng korte, yun po yung isasabihin lang po natin. So, 'di ba, hindi naman po ako abogado at hindi ka rin po IT, no, abogado rin, no? So, ang makakapagsabi lang naman po yan, yung Court of Appeals, yung Supreme Court. Sila lang po yung makakapag-decide. So, wala po tayo, sa akin po, wala po ako, kahit sino man papanigan dyan, basta po ang mai-share mo lang kung ano po yung proseso ng pinaglalabanan legal ng dalawang kampo. So, yun lang naman po. Aminado naman po ako na sa GMA ako or sa tape ako talaga nanonood, 'di ba? Pero as a social media influencer or vlogger, kailangan maibigay mo naman yung tamang impormasyon sa mga followers. Okay. So ito po, ganyan po, hindi ko babasahin kasi hindi naman po 'yan desisyon ng Court of Appeals, hindi naman po 'yan desisyon ng Korte Suprema. So 'yan po, ayaw ko po pangunahan ang magiging desisyon ng Court of Appeals o ng Korte Suprema. So, yung proseso lang po ba ang gusto ko naman po ma-share sa aking mga followers. Wait lang. Ang haba ng comment ni Sir, wait. Wait lang. Ang haba ng comment ni Sir. Medyo ano, wait. Medyo gusto ko tong mga comment ni Sir. Sana to? Sana yung live na to? Gusto ko yung ano, comment niya. It's very, ano, substantial. Medyo ano, wait. Medyo gusto ko tong mga comment ni Sir. Ay, wait. Saan yung live na to? Gusto ko yung ano, comment niya. It's very, ano, substantial. Medyo ano, wait. Alalala, wait. Comment ni Sir. Paano ko ba ito? Ano? Ay, ano ito? Saan yung live na to? Gusto ko yung ano, comment niya. It's very, ano, substantial. Medyo ano, wait. Alalala, wait. Comment ni Sir. Paano ko ba ito? Wait. Paano ko ito kakopy? Wait lang. Mamaya pag-usapan natin po ulit Sir Jovi Mendoza. Very interesting yung ano, very interesting yung ano, yung comment mo. Basahin po natin. Wait lang, basahin natin. Wait lang. Mamaya pag-usapan natin po ulit Sir Jovi Mendoza. Very interesting yung ano. Sabi po ni Sir Jovi Mendoza, medyo maano kasi naglalaban, no? Naglalaban yung pulat sa kaputi, tapos yung fangs ko puti din, kaya hindi ko din siya mabasa maayos. Sabi po ni Sir Jovi Mendoza, GDL created the title EB. Romy Halos chose the title but did not buy the rights of the title from GDL. Hence, GDL is the owner of the title. Wait. Sir Jovi Mendoza ito po ba makakaapekto sa mga ano ko lang tanong ko sa mga investor since, for example, iba naman yung kaso na yon. Nag-hire ka ng empleyado, kumbaga ganyan. Hindi kaya makakaapekto sa corporate world yung naging desisyon ng korte. Asan na yun kay sir? Yung number 2. Gusto ko mabasa yung number 2. Wait.
TVJ did not have a written contract to PSI or ito po yung Production Specialist Incorporated or the tape since there are no conditions on their employment. Number 3. Asan yung number 3? Ano ba to? Ba't nawawala? Asan na? Number 3. The SC. Wala pa po sinasabi ang SC Said of the ata has no right to register the sa TM based on jurisprudence na yan. Tape Incorporated for Merchant was cancelled. RTC issued. Wait lang po. Kasi 'di ba meron pong parang sinasabi po yung yung legal counsel ng tape noon, yung sa SIMA. Parang hinahalin tulad po nila kasi yung sa SIMA ba? Sa SIMA po, sir. Sa CYMA, sa restaurant. Kumbaga, 'di ba, for how many years? 4 decades na yung na ginagamit sa kala magre-react. So, it's in a bad faith. In bad faith na po siya nung i-claim mo na yung nasa iyo yung isang pagmamayari. RTC Marikina issued a permanent injunction to tape based on these facts. The opposition did the application. Sir, pwede po pa submit, wait lang, pwede po submit sa messenger ko po, yung etong yung numerical reasons mo na 6. Hindi ko kasi siya makopy paste. Oh, yes. Kaya nga, so parang, so there is an impact to the corporate world sa yung nangyari po, no? So, tama po? There is an impact to the corporate world, yung kaso na po yun. So, malaki ang impact nito sa corporate world, yung naging hatol ng korte sa laban ng sa laban ng TVJ at ng TAPE. So, kailangan maging maingat yung company, no? So, kailangan na din nilang i-specify CYMA. Sabi dito sa desisyon po, sabi, Solweta claimed to have conceptualized the Greek restaurant Sima to set up the first branch and restaurant. Medyo So dito po kasi nila inihalin tulad yung kaso, sir. So wait lang. September 25, Solweta filed its own name trademark application for the napagod ako magbasa. Ayoko magbasa, pagod yung lalamunan ko. There is a chilling effect. For me, there is a chilling effect. That's why dumami yung advertiser ng tahanang pinakamasaya. Kasi kumbaga nakikisimpatya ang mga kumpanya. There is a chilling effect actually. Ewan ko sa Sabi po, wala dahil may contract ang mga companies employees regarding sa intellectual. Siguro ngayon, but noon siguro hindi, sir. Ngayon mula siguro sabi, I think your side is both on TVJ. Gusto ko lang po sana maging fair. Ayoko yung may kikilingan ka dito if you're taking a side. Kasi ang gusto po natin is fair. No? Fair po yung gusto po natin dito. Para po mabigyan po natin ng tamang information yung mga followers ko. Not to i-align mo yung kanilang paniniwala. No? So, yun lang.
Sabi dito kasi iba eh. Ayan. I have the copy of SIMA. Ayan. I have the copy of SIMA. Ay. Medyo pagod na ako, sir eh. Ito sa GR number. Sa ano kung hindi po, yung mga hindi po nakakaalam, ang GR number po ng case na to ng SIMA ay General Registry number 205699. Pabasa na lang po. Medyo pagod na yung lalamunan ko. Ayan. Hanapin nyo na lang po, GR number 205699. Yan po yung pinag-usapan na SIMA Restaurant. So, that's it. Yung pag-usapan pa natin mamaya yung regarding naman po sa 51 billion na program funds daw ni Duterte sa 1st District of Davao. And then, mamaya din po pag-usapan po din natin yung kung ikaw yung manalo ng millions of money, no, from lottery, kailangan mo ba magpa-picture? Diba kasi kung magpapapicture ka, pag ikaw nanalo ng millions of millions, no, sa lottery, kailangan mo ba magpa-picture? Kasi 'di ba, it will give you a threat, 'di ba? Kung nalaman nila na mukhaan ka nila na ikaw ay isang nanalo sa isang super loto, so meron kang tendency na ikaw ay hold up, pasukin yung bahay mo, 'di ba? So gusto mo ba na publicly na malalaman nila yung yung itsura mo as nananalo ka kung ikaw ay manalo sa isang loto? That's the topic po sana natin. Kaso medyo naubos na po yung oras po natin. So it's beyond already 12 noon, 12:16 na po. So I have to end my live, no? So mamaya po pag-usapan po natin yung iba pa pong topic na hindi po natin na topic. Again, thank you po sa panonood po sa Laki Regang Bulletin o sa Pinas and Kapuso Community.